Magandang buhay! Today's recipe, isang napakasarap na sinangag recipe ang ating lulutuin. At sigurado akong magugustuhan nyo. At napakadali lang gawin. Magluluto tayo ng shrimp fried rice. At umpisan muna natin sa pag-marinate ng ating hipon. Yung hipon natin, tail on yung ginamit natin dito para maganda yung presentation. Gagawin natin dito, marinate muna natin sa asin. Lagay tayo ng black pepper powder. Tapos lagay tayo ng liquid seasoning. Ngayon, magdadagdag ako rito ng Cajun spice. Ngayon, optional na lang po yan. Nasa inyo na po yan kung maglalagay kayo or hindi. At kung wala naman kayong Cajun spice, pwede naman kayong maglagay lang ng chili powder. Konti lang para wag naman masyadong maanghang. Tapos marinate natin to at maganda yan pag nirest muna natin ng mga 10 minutes. Tapos magpainit lang tayo ng mantika sa ating kawali na paglulutuan. Tapos gagawin natin dito ay isasangkutsa muna natin yung ating hipon. Siguro mga 5 minutes. Medyo malaki yung hipon na nabili ko rito. Yung size niyan ay 4150. Ngayon kung maliit naman yung ginamit nyo, pwede na lang 3 minutes. At moderate flame lang yung gagamitin natin. At saka maganda yan pag tuloy-tuloy yung paghahalo natin para pantay yung pagkakaluto natin sa ating hipon. Ngayon, pagluto na yung ating hipon, gagawin natin dito, hango lang natin, tapos itabi muna natin. At yung mantika dyan, dadagdagan na lang natin yan. Napakasarap yan kasi may lasa ng hipon. Dagdag lang tayo ng konting mantika, tapos gigisa na natin yung ating bawang. Yung bawang natin, chinap natin yan ng pino. Tapos gagawin natin dito ay ila-light brown lang natin yung ating bawang. Siguro approximately mga nasa 40 to 50 seconds. Tapos sunod na natin yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin yan sa maliliit na dice. Ngayon pag nag-iba na yung appearance ng ating sibuyas at yung naaamoy nyo na yung aroma nito, pwede na natin isunod yung ating carrots. At yung carrots natin ay hiniwa din natin yan sa maliliit na dice. Sangkutsa lang natin saglit. Tapos pag okay na, lagay na natin yung ating green peas. At yung green peas natin yan, yan yung nabibili nating frozen. So tino lang natin at hinalo na natin dyan sa ating fried rice. Pag okay na yung ating carrots at saka green beans, lalagay na natin yung ating itlog. Ito yung binati natin. And by the way, para sa kumpleto at tamang timbang ng ating ingredients, sinulat ko po sa description box. Haluin lang natin hanggang sa maluto yung ating itlog. Tapos pag okay na yung ating itlog, medyo well done na, pwede na natin isunod yung ating kaning lamig. At gumamit pa ako rito ng mga 1.5 kilos na kanin. Ngayon, kung wala naman kayong leftover na kanin at bagong sinaing yung gagamitin nyo, I do recommend na palamigin nyo muna at least mga 30 minutes para maiwasan lang natin na maging mushy yung inyong fried rice. Haluin lang natin to hanggang sa masangkutsa talaga natin yung kanin at saka mabuwaghag natin. At maganda yan pag napiflip nyo yung inyong kawali para pantay yung pagkakaluto nyo. Tapos lagyan na natin to ng asin. Lagay tayo ng black pepper. Tapos lagyan natin ng liquid seasoning. Ngayon, pwede pa kayong magdagdag dito ng oyster sauce or soy sauce. Nasa inyo po yan. Pero liquid seasoning lang sapat na para sa ating masarap na fried rice. Haluin natin. Tapos gagawin natin dito, high flame na natin.
yung ating apoy, tapos tuloy-tuloy na lang natin na itutos at halu-haluin hanggang sa mabughag talaga natin yung ating kanin. Pag okay na, lagay natin yung ating spring onion at saka isa sa sikreto bakit masarap yung sinangag, lalo na sa mga restaurant, kung napapansin nyo, maraming spring onion. Yan yung isa sa mga nagpapasarap sa sinangag pag umorder kayo sa restaurant. Tapos balik na natin yung ating piniritong hipon or sinangkutsang hipon. Tapos haluin lang natin to. Pag nahalo na natin ng maigi yan at buwaghag na yung kanin, pwede na natin yan ilipat sa ating lagayan at pwede na nating i-enjoy yung ating shrimp fried rice. Pag ganito yung sinangag mo, hindi mo na kailangan ng ulam. 2-in-1 na to. May kanin ka na, may ulam ka pa. Nilipat lang natin sa ating serving bowl. Nag-garnish tayo ng konting spring onion at pwede na natin i-enjoy yung ating shrimp fried rice. At sigurado po ako na gusto nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.